Dapat. Minumungkahi na ata ito eh. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ika nga ang Pandora's Box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Nako, yan na. What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos. Bongbong, you should resign now bago kasi patalsikin ng taong bayan. Dahil galit ng tao, you don't know, silent lang ang tao. Hindi ba parang imposible na ni isang mambabatas ay walang kinalaman dito at puro senador lamang ang pinapangalanan nila? Tama. Dating senador man o kasalukuyang senador. Medyo nakapagtataka naman yan. Hindi ka panipaniwala yon. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Eto na, matapos pigilan ng pag-uwi ni PRRD, virus at Coco at tinawag ng mga alagad ng mga Tagalupa. Tinawag na Tagalupa. Alam nyo ba sa ilalim ng lupa? May sungay yun, may sungay. Tinawag na. May sungay, may buntot. Di ba? Anong mangyayari? Sa usaping ito, naku po, ito na, magkakaalaman. Ito na yung sinasabi natin eh. Si Mayor Magalong ho ay naimbitahan sa Senado. Pero may sinabi na siya. Meron na ho, may boses. At ito, balita kilala niyo ba yung asong ulul? Aso. Sorry sa nabanggit ko Kilala niyo ba yung asong na pumunta sa dahig? Paiimbestigahan sa Senado. Naku, yari ka ngayon. Doon ka babalasahin ngayon. Hilig mo kasi mga ilam eh. Wala ka namang papel dyan eh. Ano ba papel mo dyan sa ICC? Ano ba papel mo kay Tatay Digong? Witness ka ba? Kasama ka ba doon sa biktima? Na binibintang nyo sa kanya, biktima ka ba? Bayaran ka, bayaran. Maya-maya, papasok natin yan. Pero ipasok na natin to. Tandaan niyo ang araw na ito. Magbabayad rin kayo sa mga kasalanang ginawa niyo. Ito ang naging reaksyon ng maraming Pilipino nang hindi pumabor sina Senadora Risa Ontiveros at Senator Francis Kiko Pangilinan sa naging Senate resolution na naglalayong ipa-house arrest na lamang si former President Rodrigo Duterte habang nililitis ito ng International Criminal Court alinsunod sa di umani akusasyon ng pagpatay during war on drugs. Hindi makapaniwala ang maraming netizen na tila pinagpipilitan pa rin ng dalawang senador na libo-libo raw ang pinatay sa panahon ni Digong kahit pa noong ito'y mayor hanggang sa naging pangulo mula 2016 hanggang 2022. Tila bakit raw pinagpipilitan ng ilang mga senador ang bilang di umano ng pagpatay ni Digong sa mga drug addict, drug dealers at mga drug lords. Kahit mismo ang International Criminal Court ay 3 kaso lamang ang ipinataw kay Duterte at hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatunayan kung totoo ang mga alegasyon sa dating Pangulo. Dahil dito, ilang netizen ang tila halos kasuklaman ang dalawang senador at tinawag pang mga alagad raw ba ito ng Diablo matapos tutulan ng pagpapauwi sa dating Pangulo. Diba? Ayon sa social media post ng isang netizen online. Imagine nyo, tawagin kang ibig sabihin, galit na galit sa inyo ang taong bayan. Matanda na ho si Tatay Digong. At kayo ho, wala ko yung karapatan. Dadalawa lang kayo, naknantipaklong. Ilan lang kayo na ayaw. Sa bagay, bawi-bawi lang din naman yan eh. Pag umabot kayo ng mga ganong edad, abangan nyo yung bawi. Ilang milyon, ilang Pilipino ang gusto na makauwi. Tapos kayo ayaw nyo, di wala kami pakialam sa inyo. Tandaan nyo yung mga pagmumukha nila, pangalan nila, sa susunod na eleksyon. Sa bagay,
Oo, pag ginamitan ng mahika, kahit natalo sa eleksyon, nananalo di ba? May paiyak-iyak ka, Pap. Expected naman na kontra itong si Ontiveros sa House Arrest Resolution kay PRRD. Pero ang mas nakakapanggigil ay yung pinagpipilitan niyang may EJK during his time na kahit ang ICC ay hindi makita kung totoo ba ang more or less 30,000 na victim kuno ng war on drugs ni PRRD. Yun ang pagpipilit nila. 30,000 ang biktima. Ni isa wala nga humarap. Pilit pa pinapapunta doon si... Papasukin pa ang ICC, buti na lang hindi pinapasok itong asong... Buti na lang hindi ka pinapasok. Diyan ka pa magkakalat ng eklat mo. Diba? Oo, sa pasalamat ka, wala mga Pilipino na nakatambay dyan. Dahil kung nagkataon na maraming Pilipino, baka kalaboso ang inabot mo dyan. Ganyan talaga pagbayaran, no? Matindi, may usapin nga eh. Bilyunan daw ang bayad eh. Saan? Nanaginip si Aling Ledesma. Kaya pala masigasig itong aso na ito. Oo, malaking kwarta pala ang... Yan ang panaginip ni Aling Ledesma. Baka meron ding bit-bit na maleta. Di umano. Mahirap. Hindi mo na ma-istorya, nangihimaso ka. Diba? Yung matanda, andyan na. Wala pa nga desisyon, kinulong na nila eh. Tapos makikialam kang tigilan nyo kami. O lalong-lalo na yung mga pagmumukha na itong mga iyakin na ito. O yan, yung koko na yan, tsaka yung virus na yan. Kaya pala, hindi kayo aabante sa 2028. Iyak na kayo talaga. May sa demonyo talaga itong babaeng to. Akala mo kung sinong magaling ni hindi nga makapag-speech ng walang index card o script. Kung inaakala ni Ontiveros, ikinaganda niya ang pagbibida-bida when she said na hindi pwedeng umuwi si PRRD hanggang hindi na nanagot sa mga kasalanan niya, manahimik siya, feeling abogada ang gaga. Di ata nakikinig sa speech ni Senator Alan na tulad ng linyahan ng Dilawan, si PRRD pinagkaitan ng due process sa sarili nitong gobyerno. Paano raw mga biktima nito? Saan? Bakit hindi magsilabas at magsampa ng kaso sa Korte ng Pilipinas? Puro lang kayo pamilya ni hindi niya man mapatunayan. Ito pa rin si Kiko. Sinasabi pa na libo-libo ang biktima ng EJK. Bakit 3 kaso lang isinampa ng ICC kay PRRD? Until proven guilty pa yan, sakalang mako-convict. Tandaan nyo ang araw na nagsinungaling kayo sa tao. Pagbabayaran yung lahat yan. Sana nga, pagbayaran na nila. Di ba? At kayo, galingan nyo pa. Mag-ipon-ipon na kayo. Dahil next time, hindi na kayo aabante sa Senado. Kahit sa amang, karera nyo sa politika, wala nang maniniwala sa inyo. Nabudol nyo lang ang tao. Hindi pala nabudol, ano? Oo. Sino ba yung boss nito? Ang boss kasi nito si Garci. Diba? Wala naman daw itong boto, sabi ni Aling Marie. Kayo ba naniniwala na humakot ng boto ito si Coco? Iyak lang to ng iyak noon eh. Humigop ng sabaw. Masarap daw. Gatas ba yun o sabaw? Yung sa pinggan? Nasa takip ng kaldero. Gatas ba yun ang kalabaw na may kanin? Masarap daw. Hindi pa nga lumalapat sa lalamuna, masarap na. Ibig sabihin, iba yung totoong tao sa hindi sa hindi totoong tao. Diba? Nakanganga ka pa, Tigil-tigilan mo kami. Galingan nyo na lang, mangurakot. Magtrabaho. Para makakuha kayo ng boto kung sakali. Ito, dating House Speaker Maldez, tinuro na dapat ding makulong. Naku. Ayan na, minumungkahi na. Minumungkahi na na dapat makulong. Naku ka. Nalalapit na ba? Nalalapit na ba? Ito, pasok natin to para maliwanag sa maliwanag. Ipasok natin. At alamin natin kung bakit dapat. Minumungkahi na ata ito eh. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan nga ang Pandora's box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. Mm-hmm. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito.
Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romuald. Nako, yan na. Na dapat makulong dyan. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible yun. Patalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Nagets nyo na. Dapat daw makulong itong si Balulong. Dapat nga. Para malaman at pagbayaran man lang niya ang kanyang mga dinorobo. Kasi ang hirap dito, puro mga kontraktor, mga maliliit na isda ang nababanggit. Bakit hindi palabasin yung pinaka-main character sa pelikula o sa sarsuela? Hindi milyon ang usapan, bilyon. Yung bilyon na yun, kung itutulong mo sa sambayan ng Pilipino, laking ginhawa. Kung sa tama mo ginawa, malaking maganda ang Pilipinas. Kaso hindi Inutang na, ninakaw pa. Saklap, di ba? Inutang mo na, nanakawin mo pa. Sino kaya nag-utos niyan? Meron magalang nagsalita na sa umano'y paninira at pagbibitiw sa Independent Commission. Kasi sinisiraan siya, ganito raw, ganunon. Ganire, ganoon. Ito, malalaman natin kung bakit ba talaga siya nag-resign. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. Tama. Na sinabi, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yun ang message dun And you don't have any authority over the PNP, despite the fact na may MOU. Simple lang yung message na yun Huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pa purpose ko? Bakit ako nandun? Hindi dapat mag-resign na lang ako. Wait lang, ma'am. Wait lang Sige, tuloy natin. Kasi meron na naman akong nakita rito. Ito si Bunget-Nget, Marcos not opposed to possible rally versus corruption, new. May bago na naman, mga kasama. Meron naman atang sinusulong, 5 oras na kalipas, baka may nabubuo na namang rally. Ano sa palagay nyo? Ako ang tingin ko dito, hindi lang ito malawakan. Siguro talagang lalabas na lahat to. Abangan natin yan, yung mga pelikula na yan. Yung mga palabas na yan, kasi may balita dito. Mamaya, ipapasok ko na yan mamaya. Kasi in-interview na ito in-interview ito si ating Clara Oo. Ano kaya interview sa kanya? Kaya maya-maya, alamin natin yan. Pero dito, tuloy natin. Palit kung pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga tennis sa project. Hingi lang kami ng more details doon. Sino yung nasa likod doon or may idea ba kayo bakit ganun, Mayor? Well, siguro, ayoko nang balikan. Pero yung pagkakagawa kasi nung pag-hold ng press conference na yun, okay na yung ibang mga issues Yung I'm not an investigator, I'm just an advisor. Maski na kinontradict na nila yung mga sarili nila. Yung, I don't have authority over the PNP. Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Kailangan natin. Kasi gusto natin malaman ano yung totoo and file cases. So, di ba, kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. PNP, lahat ng investigating bodies, kailangan natin lahat. Pati na rin yung mga lawyers. Daming nga gusto tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards na technical, mga testing centers. Ang daming gusto tumulong para lang, parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon. Tama. Pero yung pagkatapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court, I think below the belt. That's nothing to do with the... Kaya nararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak doon na yan. Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press ko na yan. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Ayun na. Wala mo, parang sa ngipin yan Maya-maya, pag ipapalinis ka ng ngipin, tapos biglang may
na tinamaan na nerve, bigla ka mapaparay. Sino kaya yun, sir? Siguro, any more questions? Pero sa inyo po, Mayor, credible pa rin naman yung investigation na ICI? Oo naman. Ako, naniniwala pa rin ako na magiging maayos pa rin dyan. Nandiyan naman sila, Secretary Babes, si Chairman Reyes, si Ma'am Rusing, at ito parating na si General Asurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon. Huwag lang i-re-rain. Magiging credible. Mayor, when you say independent pa rin po yung investigasyon ng komite, like wala pong pressures from any outside force? Nung nandun naman kami, wala namang pressure actually. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yun ang message dun eh. And you don't have any authority over the PNP, despite the fact na may MOU. Sir, simple lang yung message na yun eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pa purpose ko? Bakit ako nandun? Hindi dapat mag-resign na lang ako. Tama. Kita nyo naman. Gagawin lang kayo dong tau-tauhan, Mayor. Yung mga ganyan mga style nila, hindi maganda. O isang sarswela. Pinapasok kayo doon, kunwari, kasama kayo sa mag-iimbestiga, tapos pipigilan kayo mag-iimbestiga. Nakakatuwa. Diba? Kasi hahawakan kayo sa leeg eh. Buti na lang, hindi kayo nagpahawak sa leeg. Good job yan, Mayor. Ang galing mo talaga. Ngayon, meron na panawagan. Chavit Singson. Oo. Ano yung sinabi ni Mr. Chavit Singson? Aba. Gusto nyo malaman? Kayo na hong humusga mga kasama. Baka magulat kayo, na merong panawagan ba ito? O kayo nang bala humusga? What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos Bongbong. You should resign now bago kasi patalsikin ng taong bayan. Dahil galit ng tao, you don't know, silent lang ang tao. Marami na pong galit. Dahil ito na pinakamalaki. At hindi lang ito, This is just the tip of the iceberg. Isang departamento lang ito. Dito na pinakamaraming graft and corruption na administration. Other departments that should be investigated, mabilisan. Ibang departamento bukod sa DPWH, top of mind. Isa lang, marami. Pero dalawa, give me two. Dadami ang babato sa akin. Next time na lang. After na lang ng interview. Maraming mga ulol na aso dyan na pakaamoy ng pera, kakagat. Ayun. Okay. For now, thank you very much for joining us. Narinig nyo? Ikaw kung sumasang-ayon ka, hashtag mo na yan. Ano sabi dito? Yung sabi ni Manong Chavit? Oo. Mag-resign ka na raw. Kasi marami na ang galit. So, i-hashtag nyo dyan, Manong Chavit. Hashtag Chavit. Oo. Sigurado yan. At meron pang sindikato nga ang tawag dito eh. May sindikatong kumikilos para gibain ang mga senador. Ayon niya kay Senador Chis Escudero. Totoo yan. Bakit? Ilan yung pinagrarambol-rambol nila dyan sa Senado? Di ba? Bakit hindi sa Kamara ang naging investigasyon ng Blue Ribbon? Bakit Senado, Senador ang napapag-usapan? Samantalang ang iniimbestigahan yung mga dorobo, yung contractor. Sila yung mga dapat imbestigahan at doon sa pinakapuno. The big fish, ika nga. Bakit napunta sa mga senador? Buti na lang, pumalag ito si Senador Chis Escudero. Ngayon, ipapatawag ka ngayon. A-attend ka kaya? Balulong? Tanong lang ho yan. Makikita kaya sa Senado? Ang bali-balita nga kanina kay Miss Amy. Kay Miss Amy. Ipatitigil na raw yung Blue Ribbon. Aba. Wag. Wag ganun. Ang taong bayan ay nag-aantay kung sino ang mapaparusahan at sino ang makukulong. Kita mo sabi ni Mayor Magalong, dapat may makulong. Hindi pwedeng sarswela lang ito. Umubos na kayo ng milyon-milyon dyan sa investigasyon na yan. Pondo na nauubos dyan tapos sasabihin wala na, tatapusin na. Kwentuhan barbero. Ganun ba yun? Pasok! Sa iba pang balita, Senator Chis Escudero inihayag na may sindikatong kumikilos para gibain ang mga senador. Si Mayan Corvera sa report.
Wasakin ang Senado bilang malakas na institusyon. Yan ang isa sa nakikitang dahilan ni Senator Francis Escudero kaya idinadawit ang mga senador at mga dating miyembro nito sa mga umunoy nakatanggap ng kickback sa mga substandards at mga ghost flood control projects. Bahagi ito ng script na pag-away-awayin kami at ayokong sumabay sa script na yan. Para sa akin, ang Senado ay isang buong institusyon. Mas malakas ang ating bansa at ang sambayanan kapag malakas ang Senado. Hindi kapag pilit kaming pinag-aaway-away, pilit kaming pinagkakawatak-watak. Ayon kay Escudero, may sindikatong kumikilos para gibain ang mga senador at silang ituro sa mga anomalya at maligtas ang tunay na may kasalanan, kabilang naan niya si dating House Speaker Martin Romualdez. So para po sa akin, ang mga miyembro ika nga ng sindikatong gumawa nito, edi syempre sila nag-uusap kung sino lang ang babanggitin at sinong hindi. Simple ang katanungan ko, hindi ba? Wala akong tinuturo, ulitin ko. Dahil may 3 daliring tuturo pabalik sa akin. Hindi ba parang imposible na ni isang mambabatas ay walang kinalaman dito at puro senador lamang ang pinapangalanan nila? Tama. Dating senador man o kasalukuyang senador. Medyo nakapagtataka naman yan. Hindi ka panipaniwala yon. Tinawanan ng senador ang mga tanong na siya ang isa sa mga posibleng mga katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Hindi po balak tumakbo sa 2028 siguro ng re-election. Hindi po pinag-uusapan yon. Wala pong ganung uri ng usapan. Unang beses kong nakita si Vice President Sara matapos ang 2022 elections. At nagpasalamat ako sa kanyang pagbisita at pagbigay ng suporta sa kasalukuyang kinakaharap namin ng mga isyu ngayon bilang mga senador at bilang isang institusyon ng Senado. Iginit naman ni Escudero na hindi niya kailanman nakita o nakausap si dating DPWH, Yusek Roberto Bernardo at ito mismo ang nagsabing hindi sila nakita o nagkausap at hindi sa kanya inabot ang sinasabing kickback sa flood control project. Pagtataka na lahat ng pangalan binabanggit niya ay puro senador. Inamin naman niya, Jen at Nelson, na hindi rin niya ako nakausap o nakita man lamang o may inabot na anuman sa akin. Haharapin namin ito, nakahanda kaming harapin ito saan mang forum dahil naniniwala kami na kaya naming patunayan na kami ay inosente, ako ay inosente at ito'y mema lamang, may masabi lamang at bahagi tulad ng sinabi ko ng script na pinapalaganap para lamang ilihis ang issue at maging diversyon. Dahil masikat ang mga senador, mas pwedeng masisi ang mga senador para ialay, ika nga, sa dambana ng galit ng tao. Kita nyo na. Kaya gumagawa sila ng isang kwento, script, para pag-away-awayin, malamang bumuo sila ng mga tagapagpanggulo dyan sa ano eh. Ilan na may magugulong senador dyan? 15 yung, ano dyan eh. Ano ba tawag doon? 15 yung senador na... kilala nyo naman sila. Ilan na lang yung mabubuti. Pero ngayon, para nagbabaligtar na. Ito! Naku ka. Ang gigigil sa'yo yung taong bayan, asong, gigil na gigil sa'yo. Kilala nyo ba yon? May tiniling yun eh. Sabi ni Aling Marie. Ipasok natin ito. Naku, nagsalita na si... Maganda ito eh. Maganda itong pag-usapan eh. Ano ba meron dito? Pasok. Yung dati pong senador na si Antonio Trillanes, ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulo. Since last week, during our last session, if my memory serves me right, last Wednesday, we discussed the twin resolutions. Yan na. The resolution filed by Senator Alan Peter Cayetano and the other resolution filed by 3 senators, Senators De La Rosa, Padilla, and Bongo, regarding the sense of the Senate with regard to the house arrest of former President Rodrigo Duterte. And we agreed during the last week's hearing that it will be discussed during the All Senators Caucus, which happened yesterday. May I know the status of the twin resolutions, Mr. President? Mr. President, with the information, for the information of the body, we did have an all-member caucus, but the minority was not there. Only Senator Padilla was there. Padilla. But it's not their fault, Mr. President. Dumating po si Vice President Sara Duterte, so they were, of course, accommodating and hosting Madam Vice President's office nila. But so the status was we were not able to discuss it lengthily and fully because of, we didn't have the sponsors of the measures in the all-members caucus yesterday. Pero nandito po tayo. For the record, nandito po tayo naghihintay sa lounge.
So if the good gentleman would want, maybe after this we can suspend after the 3 resolutions and discuss it. We are more than willing to Lengthy discuss it, again. Mr. President. Okay. So yun na lang po, Mr. President. We can discuss it later on after the business of the day. Yes, if the body so desires, we can conduct a... Biling overperformance Perform na perform. Di bagay, no? Mas bagay si SPCs dito eh. Natatawa ako sa'yo. School, bukol. Yes, school, bukol. Tuloy. Natawa lang ako. A concourse after the business at hand. Thank you, Mr. President. Mr. President, we have three items of the day. We have 2 resolutions, simple resolutions, and 1 ratification that hopefully we can approve on second reading. But for the 2 resolutions, we have an additional reference of business. So I move for the additional reference of business, Mr. President, so we can take up the resolutions. Yes. The additional, is it contained in the additional reference of business? Majority Leader. Yes, sir. You need 16 votes for that particular... Bukas pa po yung ratification for the second reading lang po. Okay. But Only I believe the gentleman from Nueva Ecija, Camarines Norte, and Mindanao would like to be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan yung kahilingan po ng ating mahal na kapatid at Senador Jinggoy Estrada patungkol po sa kahilingan namin, sa resolution po namin patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yan. At gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais lang po sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Kaya sana lang po, malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. We take note of the manifestation. Very good, colleague. So, Mr. President, I move that we proceed with the reference of business. Additional reference of business. The Secretary will proceed with the reference of business. Additional reference of business, bills on first reading, Senate number 1419. Anak consolidated. Ayun. Ganito yan. Napakasimple nating ipaliwanag. Bakit ka pupunta roon? Ano ang business mo roon? Para insultuhin ang matanda? Yung nababanggit na pwede ka lang murahin ng antibay ng pangamuno. Ikaw pupunta ka doon para mang-asar ka siguro. At doon naman sa taga-ICC, pakiusap lang sa inyo. Huwag ho kayong papagamit. Pakawalan nyo na ho. Ito na, gumagawa na ng resolusyon. Itong mga senador ng Pilipinas. Baka naman ipending nyo pa. Baka may bato ko na tong mag sa inyo dyan sa screen. Baka pamaya pag okay na, naipasa na, okay na lahat, pinadala sa inyo, baka ipending. Easy ka dyan, boy! Yung matanda, yung matanda meron ng konting problema. Nag-uulyanin na. Pwede nyo na ipakawalan yan. I-house arrest na. At doon sana, yung pakilamerong aso dyan, paimbestigahan dito. Sa Mars. Ipakain sa mga alien.
Pakilamero ka. Anong business mo dyan? Monkey business? Di ba? Ito yung nabalita eh. Marcos not opposed to possible rally with corruption. Ay, pasok natin to para... Sino in-interview dito? Pasensya na kayo sa lalabas sa screen na. Alam ko namang sukang-suka na kayo sa pagmumuka at mga paliwanag nito. Sabi ni Aling Ledesma, wala kayong magagawa. Dahil ito, kanyang paliwanag. Magandang umaga sa Freshness in the Morning. Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Alvin at good morning sa lahat ng mga kababayan natin nanonood sa iyo. Pupunta pala ang Presidente ngayong umaga sa Cebu, Secretary Yusek, ano? Yes. Anong itinerary? Would you know? Siyempre hindi ko masasabi kung ano yung itinerary niya, pero yun, still, sa Cebu pa rin, sa mga kababayan natin, na sa ngayon, siyempre, nagdurusa dahil sa nangyari din doon, no? Nakikiramay po tayo sa lahat na nasaktan, sa lahat ng nasawi. So, sa mga kababayan natin. Wag na yan! Kasi tinatawanan lang siya doon sa Cebu. Kasi ito yung gusto naming malaman kung okay ba sa kanya. Kasi merong nabubuo na naman. Ayun, title yan ha. Ibabalik ko ha. Ibabalik ko. Marcos not opposed to possible rally versus corruption. Yan yung title. I knew. Di ba? Bakit puro... Alam naman namin, yung ating kababayan sa Cebu, pinagtatawanan lang ito si Bungit-ngit. Di ba? Bakit? Alam nyo naman, pag nagsalita yan. Sinabi ngayon, bukas iba na naman. Sinabi bukas, ngayon iba na naman. Walang direksyon, sabi ni Aling Ledesma. Kaya gusto namin malaman, ano ba yung nabubuo? Meron ba? Meron bang nabubuo? At papayagan pa ba? Naku. Pag ito, lumabas na naman, ano kaya sitwasyon? Kung umabot ka sa video natin yan ha. Paki-like and share ha. Hanggang sa muli. Bye-bye!